Mahigit 1,500 katao ang namatay sa Titanic. Pero hindi tungkol sa kanila ang video na ito, kundi tungkol sa mas kakaibang bagay. Tungkol ito sa mga taong nakaligtas at pagkatapos ay biglang nawala. Ito ang mga pinakakakaibang kwento ng mga nakaligtas sa Titanic na nawala matapos silang mailigtas. Numero 7. Hindi lahat ng mahihirap na pasahero ng Titanic ay natulog sa third class. Ang ilan, tulad ni Sarah Daniels mula London, ay nanatili kasama ng kanilang mayayamang amo sa magarang kabina sa itaas. Si Sarah ay kasambahay ng pamilyang Allison, milyonaryo sa Canada, mag-asawang Hudson at Bess, at mga anak na sina Lorraine at Trevor. Pinalago ni Hudson ang yaman nila sa family brokerage firm sa Montreal. Tinatawag silang Methodist Mafia ng mga negosyanteng lupon dahil sa debotong Kristiyano, pero si Hudson o Hud sa mga kaibigan ay hindi kriminal. Madalas siyang maglakbay sa England at Scotland bilang board member ng British Lumber Corporation at doon nagsimula ang kanyang papel sa pinakamasamang kwento ng paglalakbay. Isinama rin niya ang kanyang mga British kasambahay, si George Swain, Trooper, Mildred Brown, tagaluto, Alice Cleaver, yaya ni Trevor, at Sarah, alaga ni Bess. Nagbayad si Hud ng 151 pounds at 16 na shillings para sa first class family ticket na may 3 magkadikit na upper deck cabins para sa kanila, mga anak, Yaya Alice at maid Sarah. Mga $23,000 sa taong 2025. Hindi mura para kina George at Mildred ang second class na ticket. Nagbayad si Hud ng 13-15 pounds, bawat isa katumbas ng 1,800, 2,000, $200 ngayon. Pero kahit maraming pera, hindi sila nailigtas nang bumangga ang Titanic sa iceberg noong Abril 14, 11:40 ng gabi. Agad kinuha ni Nurse Alice si Trevor at tumakbo sa lifeboat 11. Si Bess, na ginugol ang gabi sa pakikisalamuha sa mga negosyanteng may mataas na katungkulan sa first class, ay binalot ng matinding takot. Hindi niya alam kung nasaan sina Alice at Trevor. Wala rin siyang ideya kung nasaan si Hudson sa isang pagkakataon. Ligtas na nakasakay si Lorraine at siya sa lifeboat 6 pero hindi niya kayang iwan ang pamilya niya. Kaya nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Hinila niya palabas si Lorraine mula sa bangka at hinanap ang kanyang asawa at anak. May nagsabi na si Hudson ay nasa kabila ng barko kaya tumakbo siya sa deck habang buhat si Lorraine. Sa gitna ng kaguluhan, sipol at sigaw ng opisyal, hindi niya nakita ang mga hinahanap. Sinubukan na lang niyang isama si Lorraine sa natitiklop na bangka. Habang sumasakay sila, tinangay sila ng nagyayelong tubig at namatay agad sa loob ng ilang minuto. Naglayag ang lifeboat 6 na may 24 sakay kahit kasya sana ang 65 katao. Samantala, si Hudson na hindi alam ang pagkakalunod ng asawa at anak ay tinangay din ng tubig sa North Atlantic at namatay. Nakaligtas sina Alice, Trevor at si Mildred, ang British na kusinera na tumangging bumangon nang bumangga ang barko sa iceberg. Tungkol naman sa trooper na si George, isa siyang lalaki na may ticket para sa mas mababang klase. Kaya sa susunod na banggitin ng mga tao ang kanyang pangalan, may kasamang mga letrang rest in peace. Katulad ni Alice, hindi agad pinansin ni Sarah ang babala at bumalik pa sa kama kahit may emergency. Pero nang marinig ang sigawan at iyakan, nagbago siya ng isip at napunta sa lifeboat 16. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Kalahati pa lang ang laman ng bangka pero may naiiwan ng mga tao. Matapos siyang sumali sa mga paunang panayam, binura ang pangalan niya sa kasaysayan. Walang address, walang litrato, walang record ng trabaho, wala talaga. Hindi pa tiyak kung tunay nga ang pangalan niyang Sarah Daniels. Ang pagkawala niya ay kwentong walang katapusan. Halos kapareho ng sumunod na survivor. Sinadya niyang burahin ang pangalan niya sa kasaysayan. Pang-6, si Wing Sung Feng na nakalista bilang Fang lang ay 18 lang nang sumakay sa Titanic. Ipinanganak sa matinding kahirapan sa imperial na China, isa siya sa 8 Chino na sumakay sa Southampton, England. Nagbahagi sila ng isang third class na tiket na nagkakahalaga ng 56 pounds o $1,300, bawat isa sa 2,025. Hindi turista ang mga lalaki, naglakbay sila dahil sa kasunduan para magtrabaho bilang marinero sa ibang barko pagdating sa New York. Hindi nila inakala na magiging bahagi ng kasaysayan ang kanilang kwento. Sa investigasyon matapos ang trahedya, sinabi na 4 na lalaki ang nagmadaling pumasok at nagtago sa gitna ng mga babae at bata sa natitiklop na bangka. Isang opisyal ang nagpahayag na gusto niyang barilin ang mga lalaki, pero inisip niyang baka tamaan ang ibang pasahero. 2 ang namatay, 6 ang nakaligtas, kabilang si Fang Lang. Ang pagkakaligtas niya ang naging inspirasyon para kay Rose sa pelikulang Titanic. Ayon kay Charlotte Caroline Collier, pasaherong second class, nakita niya ito sa lifeboat 14 na nakadapa
sa lumulutang na pintuan. Hindi siya gumagalaw, malamig na alon ang dumadaan, at tila nagyayelo na ang kanyang katawan. Nang iminungkahi ng ilang babae na sagipin siya, sinabi ni Opisyal Harold Godfrey Lowe, "Ano ang silbi?" Mabuti na lang at nagbago siya ng isip, binalikan at isinakay siya sa bangka. Binuhay siya ng mga babae at matapos ang 5 minuto, gumagalaw at nagsasalita na siya. Kinuha ng binata ang sagwan at nagsimulang magsagwan na parang buhay niya ang nakataya. Inamin ni Opisyal Lowe na posibleng maging kapaki-pakinabang ang batang iyon sa New York. Kinuha ng imigrasyon ng United States at ikinulong ang mga nakaligtas na Tsino. Bawal noon ang mga Tsino sa United States dahil sa Chinese Exclusion Act, pero pinayagan ang mga lalaki papuntang Cuba. Itinatampok ang mga pangalan ng lalaki sa United States media noong may diskriminasyon sa mga Tsino. Tinawag sila ng pahayagan na makasariling tumalon sa lifeboat, at ang iba pa ay nagsuot ng pambabaeng damit. Hindi lahat totoo, pero nahiyang sobra sina Fang Lang at mga kasama kaya itinago nila ang kwento ng Titanic. Dekada silang hindi narinig, ngunit sa ika-21 siglo, bumalik ang kwento ni Fang Lang, na kilala rin bilang Wing Sung Feng. 6 na taon nagtrabaho si Feng bilang tagadala ng prutas sa Caribbean, at pagkatapos ay sa mga barko mula Pransya. Noong 1920 lumipat siya sa United States, nagbukas ng labahan sa Chicago at naging waiter sa Milwaukee. Naging mamamayan siya ng United States noong 1956 at kilala sa komunidad ng mga Tsino sa Chicago. Ngunit hindi niya kailanman binanggit ang Titanic kahit sa pamilya. 2 dekada matapos siyang pumanaw noong 1986 sa edad na 71, natuklasan ng isa sa kanyang mga anak sa online na si Fang Lang ay ang kanilang ama. Ang kwento niya ay tungkol sa diskriminasyon sa mundong ang mahihirap ay itinuturing na mababa. Isa ito sa dahilan kung bakit may ilang pasahero ng Titanic na ikinulong sa likod ng mga rehas nang lumubog ang barko. Dito nagsimulang maging kakaiba ang mga pangyayari. Numero 5. Si Annie Jane German, isang 26 anyos na Irish na kasambahay, ay nagbayad ng 7 pounds at 15 shillings na katumbas ng humigit kumulang 1,000 at $300 sa taong 2025 para sa isang third class na biyahe papuntang Estados Unidos. Para sa mga babaeng nasa third class, mababa ang tsansa ng kaligtasan. Sa 179 ang namatay. Mas malala pa ito para sa mga bata. 55 sa 80 third class na bata ang namatay. Para sa mga lalaki, halos hinatulan na silang mamatay. 450 third class na lalaki at 59 lang ang nakaligtas. Sa kabutihang palad, kabilang si Annie sa mga pinalad. Katulad ng ibang mababang uri ng pasahero, sumakay siya sa Titanic sa hiwalay na pasukan kung saan tinitingnan ang mga pasahero sa sakit. Malayo ang simpleng kabina niya kumpara sa upper deck, kung saan ang mga negosyante, sosyalita at aristokrata ay nag-e-enjoy sa Turkish bath at gym. Ang kanilang a la carte na restaurant ay may foie gras, filet mignon at Waldorf pudding. Sa ikatlong klase, tinitiis nila ang rabbit pie, tinapay, mantikilya, murang sigarilyo at domino sa gabi. Kahit subukang silipin ng mga pasaherong third class ang kabilang panig, hindi sila makadaan sa mga nakasarang gate papuntang deck. Nang pumasok ang tubig sa barko, natrap sila. Tumakbo ang mga pasahero tulad ni Annie sa mga pasilyo, desperadong naghahanap ng labasan. Ilan sa kanila ay nakarating sa second class promenade kung nasaan ang lifeboat, pero hinarangan pa rin sila ng bakal na rehas at kandado. Habang inaalagaan ng mga babae ang anak nila, nagkagulo at nag-away ang mga lalaki. May ilan na tinanggap na lang ang kanilang kapalaran at bumalik sa kanilang mga kabina para mamatay, pero hindi si Annie. Nang nakakandado pa ang gate at pinupukpok ng pasahero, umakyat siya at tumakbo sa boat deck. Wala nang oras para mag-isip, tumalon na lang siya, bumagsak sa isang lifeboat at malubhang nasugatan ang kanyang tiyan. Sa huli, nagpatotoo siya na naramdaman niyang may tumadyak sa kanyang likod. Nang tumingin siya pataas, may lalaking nakatitig sa kanya. Hindi man siya tinanggap sa bangka, narinig niyang may putok ng baril at nahulog ang lalaki sa tubig. Malinaw na may nagpoprotekta sa kanya. Pumunta si Annie sa bahay ng kapatid niya sa Massachusetts matapos gumaling sa ospital mula sa sugat sa tiyan. Pagkatapos noon, nawala na siya. Nakilala niya ang isang lalaki na hindi gusto ng kanyang mga magulang. Nagkaroon ng lamat ang relasyon niya sa kanyang pamilya at hindi man lang siya dumalo sa libing ng kanyang ina. Pero para sa isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa masama sa Titanic, ito ang pinakamaganda, numero 4. Nagbago ang buhay ng 36 anyos na Amerikanang si Eleanor Genevieve Casabir habang nanunuluyan sa unang klase. Sumakay siya sa Titanic noong 1912 bilang babaeng nagsisimulang muli matapos magwakas agad ang unang kasal niya kay Louis Peake noong late 1890.
Pagkapanganak ng anak nila, naging suga pa sa sugal at alak si Pick. Si Eleanor ay nagbuburda hanggang gabi para matustusan ang pangangailangan nila, habang ang kanyang asawa ay lulong sa alak. Sa huli, nagdiborsyo siya, nakuha ang kustodya ng anak, at nangakong magpapakasal na lang sa lalaking may magandang kinabukasan. Dahil sa matagal na pananahi at pagiging solong ina, sumakit ang kanyang braso. Ito ang naging daan para makilala niya si Dr. Henry Casabir, na naging mahalaga sa kanyang buhay. Hindi mayaman, edukado o konektado si Pick, kahit galing sa pamilyang Steinway Piano, ang ina niya, at may-ari ng kumpanya ng gamot ang ama niya. Sinasamba niya ang kagandahan ni Eleanor at tinawag niya itong Ginebra. Tinawag naman siya ni Eleanor na Arturo, para siyang perpekto. Nang ikinasal sila noong 1,900 at siyam inakala ni Eleanor na tapos na ang kanyang paghihirap. Pagkatapos buksan ang sariling manicure negosyo sa New York, iniwan siya ni Henry para sa iba. Bumalik lang si Henry nang pumayag si Eleanor na isara ang negosyo at ialay ang sarili sa kanya. Lumipat sila sa marangyang apartment sa Midtown Manhattan na nagkakahalaga noon ng $333 bawat buwan, katumbas ngayon ng mahigit $10,000. Ngayon, umaabot sa $1,000 kada buwan ang kanilang gastos, katumbas ng mahigit $3,000 at $1,000 ngayon. Hindi nagdala ng kapayapaan ang pera. Laging nagtatalo sila, lalo na nang malugi si Henry. Sinisi niya ang kaduda-dudang kita sa Wall Street sa pagsusugal sa stock market. Laging sinisisi ni Eleanor ang sarili sa pagiging pabaya, at inaalala niyang sugarol din ang una niyang asawa, iba nga lang. Dumating din ang mga babae sa labas. Isang umaga, nadatnan ni Eleanor si Catherine, ang Irish na katulong na nakangiti sa kanyang kama, at agad siyang tinanggal sa trabaho. Kalaunan, hinarap ni Eleanor si Catherine at kinumpirma ni Catherine ang totoo. Natulog nga sila ni Henry. Nagkaroon ng matinding pagtatalo, sinundan ng mga pagbabanta. Binalaan ni Henry si Eleanor. Pwede niyang painumin ng malalakas na gamot si Eleanor habang natutulog o ipasok sa asylum. Noong 1,911, pumirma sila ng kasunduan sa paghihiwalay bilang inosenteng partido. Humingi si Eleanor ng $200 na alimony kada buwan, na ngayon ay mga $6,000 at $500. Hindi na siya muling mamumuhay sa kahirapan. Ang anak niyang lalaki ay nag-aaral na sa Pransya. Nasa lugar si Eleanor nang malaman niyang malubha ang kalagayan ni Henry. Kaya sumakay siya sa Titanic sa Cherbourg noong Abril 10, 1912 para alamin kung gaano kalala ang sakit ng kanyang asawa. Hindi niya planong sumakay muli sa pinakasikat na barko, ngunit dinala siya roon ng tadhana. Una, balak lang niyang bumili ng second-class ticket gamit ang 5 libra. Nilapitan niya ang purser na si Hugh Walter McElroy. Dahil sa awa sa kanyang kalagayan at hindi matanggihan niyang alindog, in-upgrade siya ni McElroy sa first class. Natagpuan niya ang sarili na kumakain kasama ang mga financier at makapangyarihan, katabi si Harry Anderson. Nagreklamo sila, naghapunan at nagsayawan sa bulwagan. Naibalik si Eleanor sa marangyang buhay, ngunit hindi pa tapos ang tadhana sa kanya. Mag-isa siya sa kabina nang bumangga ang Titanic sa iceberg. Umalis siya para mag-imbestiga at nakita agad si Anderson. Pinakuha sila ni McElroy ng mainit na damit at life jacket. Walang nagpanik noong una hanggang sa bumalik si Eleanor sa kanyang kabina at maramdaman ang pagsubsob ng barko. Nang matakot siya, muling nagkasama sila ni Anderson at pumunta sa boat deck kung saan sila naghiwalay para sa mga babae at bata. Ibinaba si Eleanor sa lifeboat 5 ng 12:28 AM at nailigtas ng Carpathia. Habang nakaupo siya at nakikinig sa ibang mga babae na nag-uusap tungkol sa dami ng alahas na nawala sa kanila. Sino kaya ang dumating? Si Ginoong Anderson. Ang nangyari sa kanya pagkatapos noon ay inabot ng ilang taon ng pagsasaliksik. Sa huli, napag-alamang ginugol niya ang maraming taon sa matinding kaso kay Henry tungkol sa alimony. Sabi ni Henry, nagtagumpay siyang sirain siya, ngunit hindi ito sinang-ayunan ng mga hukom. Noong 1927, inutusan siyang bayaran ng $150 bawat buwan, pero binawasan ito sa $50 dahil naubos daw ang pera niya. Kalaunan, tumigil siya sa pagbabayad bago siya namatay. Noong 1941 halos naubos ang kanyang yaman. Bumalik si Eleanor sa pagtatahi araw-gabi, kahit masakit ang kanyang braso, at nagpatuloy sa buhay. New York, California, London, muling lumitaw noong 1958 para sa New York premiere ng A Night to Remember, pelikulang tungkol sa Titanic. Pagkatapos, nawala na naman siya. Walang tiyak na petsa ng pagkamatay o obituary. Huling balita, siya ay nakatira sa murang paupahan sa Manhattan noong 1900 at 69 o 1970. Malamang tahimik siyang namatay.
Hindi na abisuhan ang natitirang pamilya kung may libing. Simple at hindi na itala ito. Isang babae na dating sumayaw sa engranding bulwagan ng Titanic at kumain kasama ang mga kapitan ng industriya ay nagtapos ng buhay na nagtatahi ng damit sa New York City. Ngayon, tingnan natin ang isa sa pinakakontrobersyal na kwento ng kaligtasan sa Titanic. Si Masabumi Hosono, nag-iisang Hapones na pasahero ng barko at pasahero bilang 3, ay mahusay magsalita ng Ruso at nagtatrabaho noon sa Japanese Ministry of Transport. Sa pag-uwi niya sa Japan, tumigil muna siya sa London, kaya napasakay siya sa Titanic. Pagbangga sa iceberg, lumabas si Hosono, 42 mula sa kabina para mag-usisa. Katulad ng ibang pasahero, hindi niya inisip na lulubog ang barko. Tumungo siya sa boat deck pero pinigilan at pinaalis ng steward. Nang makita ng steward na Asyano si Hosono, inisip niyang third class pasahero ito at sinabihang bawal siya sa deck. Lumalala ang sitwasyon kaya bumalik si Hosono sa deck, iniisip na baka di na makita ang pamilya. Tumulong siya sa mga babae at bata sumakay sa lifeboat 13. Habang ibinababa ang lifeboat, napansin niyang may 2 bakanting upuan kaya tumalon siya sa isa. Hindi pamilyar si Hosono sa kanluraning patakaran sa dagat. Takot na takot siya. Ngunit ito ang desisyong pagsisisihan niya habang buhay. Sa Carpathia, nabalot siya ng kumot habang napapaligiran ng mga umiiyak at naghahanap ng mahal sa buhay. Binalot siya ng matinding hiya at sa Japan, pinakamalaking kahihiyan para sa lalaki, ang mabuhay na napapahiya. Ang pagkakaligtas niya ay naging pambansang iskandalo sa lipunang nakatali sa dangal at sakripisyo. Siya lang ang Hapones na lalaki sa Titanic na nabuhay. Tinawag siyang duwag ng mga pahayagan na dapat namatay ng marangal ayon sa kodigong samurai. Sumunod din dito ang mga Amerikanong pahayagan. Pinag-usapan nila kung paano lumubog kasama ng barko ang matatapang na kanluranin, habang palihim namang sumakay sa lifeboat ang duwag na lalaking ito. Sa Japan, naranasan ni Hosono ang Mura Hachibu, isang uri ng pagtaboy sa lipunan. At araw-araw siyang nakakatanggap ng liham ng puot. May mga estrangherong nagsasabing dapat namatay siya at nilapastangan niya ang bansa. Maging sa high school lessons, naging paksa ang kwento niya. Ginawang halimbawa siya ng kahihiyan sa mga aklat-aralin. Nabuhay siya sa kahihiyan hanggang mamatay noong 1939 kahit ginamit siyang halimbawa ng Hapones na media kung paano hindi dapat mabuhay ang isang tao. Muling nakita niya ang asawa't 4 na anak na mahal pa rin siya, kahit hindi na siya mahal ng mundo. Malungkot ang kwentong iyon. Pero ang susunod na lalaki, mas grabe ang nangyari sa kanya kaysa kay Hosono. Para kay James Forward, marinong sakay ng Titanic, hindi talaga siya itinadhana para sa pamilya. Hindi tiyak ang kanyang kapanganakan, ngunit pinaniniwala ang ipinanganak siya sa Portsmouth, England, noong 1884 kaya 27 anyos siya nang maging able seaman sa Titanic. May mga tattoo ng agila, espada at mga kaakit-akit na babae na nakamarka sa kanyang katawan na puno ng peklat, mukhang hindi gaanong iniintindi ni James ang mga kaugalian. Namuhay siya sa kasalukuyan, nakatira sa bahay ng mga mandaragat sa Southampton tuwing nasa lupa pero kadalasang nagtatrabaho sa dagat. 5 libra kada buwan ang sahod niya, katumbas ng 930 hanggang 1,000 ngayon. 76% ng tripulante ng Titanic ang namatay, pero nakasakay si James sa lifeboat 16 at pagkatapos noon ay nawala na siya sa kasaysayan. Ayon sa pananaliksik, agad siyang nagtrabaho muli sa mga barko matapos ang Titanic. Nakulong siya sa New Zealand dahil sa paratang ng malaswang pananalita. Nanirahan siya sa Australia at nagtrabaho sa dagat hanggang 1,940. Habang nasa SS Aruna, bigla siyang nawala 22 milya mula sa baybayin ng Victoria. Karaniwan, bihira nahuhulog ang mandaragat sa barko. Kung ang malaswang bibig niya ang sanhi ng gulo, walang nakakaalam. Mukhang si matandang James mismo ang may gawa sa nangyari sa kanya. Nakaligtas si James sa Titanic, ngunit puno pa rin ng pagsubok at kalungkutan ang kanyang buhay. Umalis siya gaya ng pagdating niya, hindi ginusto at minahal. Samantalang ang sumunod na pasahero, sobra ang naranasang pagmamahal, halos ikamatay pa. Malungkot na kwento na may masayang wakas. Numero 1. Elizabeth Anna Wilkinson. Si Lizzie, na tinatawag ng mga kaibigan niya sa Manchester, England, ay 30 taong gulang nang magbayad ng 26 na libra, katumbas ng mga $5,000 ngayon, para sa biyahe sa Titanic. Paano nagawang pondohan ng isang dalagang manggagawa mula industrial na Inglaterra ang ganoong karangyang biyahe? Oh, pero bakit nga ba pupunta sa United States ang isang dalagang manggagawa kung may asawa siyang manggagawa rin? Hindi lahat ayon sa inaasahan. Tumakas si Lizzie.
Dahil wala silang anak ni Samuel, nagpasya siyang subukan ang kapalaran sa ibang bansa kasama ang bagong kasintahan. Siya si Harry Bartram Fonthorpe, matagumpay na nagbebenta ng muebles mula Grimsby. Nang sumakay sila sa Titanic sa Southampton, nagpakilalang mag-asawa. Ikinuwento ni Lizzie sa mga babae na siya ay nasa honeymoon sa dalampasigan ng California. Dati siyang mahirap pero ngayon ay wala nang inaalalang trabaho. Nang bumangga ang barko sa iceberg, natakot si Lizzie tumalon sa tila marupok na lifeboat. Pero nang utusan siya ng armadong opisyal, tumalon siya. Ang peking asawa niyang si Harry ay kumakaway paalam. Iniulat ng pahayagan sa Inglaterra na namatay ang kasama niyang si G. Fonthorpe nang lumubog ang barko. Narecover ang kanyang bangkay kalaunan na may dalang mga alahas na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,000. Katumbas ito ng mga 100 at 80,000 hanggang 100 at 75,000 dolyar sa 2025. Buti na lang na iligtas siya ng mga pahayagan sa Inglaterra mula sa kahihiyan dahil iniulat nilang bibisita lang siya sa mga kamag-anak niya sa Philadelphia. Tulad ng ibang nakaligtas, ilang linggo ring nagulat si Lizzie pero ayaw niyang magdusa. Kinasuhan niya ang White Star Line ng 10,000 dahil sa pagkawala ng asawa niya. Nahuli ng American Red Cross ang kanyang kasinungalingan at ibinunyag sa mundo na may kalaguyo siya habang nagluluksa ang asawa niya sa Manchester. Ang alam lang natin, tinanggap siyang muli ni Samuel. Oo, tama ang narinig mo. Pero kung naging masaya sila habang buhay, hindi natin alam. Tingnan mo kung ano mangyayari sa katawan mo kapag nahulog ka mula sa Titanic sa nagyeyelong tubig o i-click ang video na ito.